Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Palau President Surangal Whips Jr. sa Palasyo ng Malacanang nitong Lunes, Pebrero 24. Sa naturang pagpupulong, nagbigay ng pananaw ang dalawang leader sa pagpapalawak ng kooperasyon sa mga sektor ng pangingisda, kalakalan, pamumuhunan at people-to-people relations. Kinikilala ng mga Pangulo ng Pilipinas at Palau ang kontribusyon ng nasa 3,000 Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa Palau. Matatandaan na ito ang kauna-unahang pagbisita ni President Whips Jr. sa Pilipinas, isang tanda ng pinalakas na commitment upang pagtibayin ang relasyong diplomatiko at pang-ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at Palau. Samantala, narito ang opening statements ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Palau President Surangal Whips Jr. sa nabanggit na pagpupulong. We are presently in the middle of our own midterm elections, so having gone through many of these processes, I fully understand that no election is easy. No matter how well you're doing and how well everybody says you're doing, none of them are easy, so congratulations. Our formal diplomatic relations may be young, having been established only in 1997. But our two neighboring nations have had heritage and history in common, with our unifying quest for independence, self-determination, that predated all our diplomatic ties. From this historic halls of the Malolos Congress, which was the first Congress of the first
organized Congress of the first organized government of the Philippines, to the Philippines' staunch support for Palau's own independence in 1978, our long history of mutual support has remained a cornerstone of our bilateral relationship to this day. With Filipinos making up a significant percentage, I understand it's now 25%. We're a good Catholic country, you know, we believe in multiplying. Their contributions to Palau's economy and society highlight the benefits of our long-standing people-to-people ties. So in this regard, the Philippines looks forward to discussing concrete steps to advance our negotiations on bilateral labor agreements and a social security agreement with the hope that both agreements will be concluded within the year. I launched last year the Philippine Pacific Initiative to establish focused cooperation with the Pacific in the areas of health, food security, labor mobility, and disaster risk resilience mitigation and management, a step towards a greater collaboration with our Pacific kin. With bilateral health agreements on the horizon with various Pacific Island countries, including, of course, Palau, we are positive that there will yield more exchanges between our healthcare workers and ultimately greater health resilience in our region. As we now meet in Manila, our hope is to further expand our engagements in practical and impactful ways, from agriculture and fisheries to development and technical cooperation. As climate vulnerable, developing archipelagic Pacific nations confronting the challenges of natural disasters and sea level rise, our two countries understand the urgency of effective disaster risk management and collective climate action. We hope to further advance our mutual support in various fora in these critical areas. On this note, may I now invite President Dwips to give his remarks. President Marcos, first of all, Ali, and warm greetings from Palau. It is indeed a great honor to be able to come and visit the Philippines on our first official visit, and we want to thank you for the warm hospitality we've received since our arrival. I think it just shows the Filipino spirit and the Filipino really their hospitality, and we're just grateful. You make us feel at home, so thank you. And maybe it's because we have so many Filipinos at home in Palau. You know, I was sharing earlier that there's over 4,000 Filipinos that now, I guess you could say, call Palau home, and we are grateful for all that they do in the development of our young nation, from engineers to doctors to accountants to nurses and helping us in the tourism sector, and of course, most importantly, construction and helping us build our bridges and our hotels and everything else. So we are truly grateful for the Filipino brothers and sisters that have come to Palau and helped us in our development. We're also grateful for the many Palauans that have come to the Philippines and have been able to study here and get educated. But at the same time, we're grateful for, over the years, the medical partnership. So many people have been to the Philippines and have been able to receive medical care here in Palau. In fact, in 1986, my father was burned. 65% of his body was burned. He was medevaced here to Palau and was at Makati Med for over 3 months receiving care, and they saved his life. And we celebrate February 21st, which is his rebirth or his birthday, because he doesn't know the actual date he was born. And but we're grateful to to the skillful and talented medical facilities and people that you have here that have been able to save lives and improve the lives of our people, extend their lives. Of course, we're here to further expand and strengthen our relationship as we face geopolitical challenges
and also the greatest existential threat, which is climate change. And congratulations on the Philippines being the host of the Loss and Damage Fund. I think it's so appropriate because the Pacific suffers the most from the impacts of climate change. And now more than ever, we need to be together to support each other in these challenges that we have. So we're looking forward to the meetings and continued collaboration in strengthening the bond between our two nations. Thank you. Sa kaparehong araw ay nagkaroon ng pirmahan ng mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Palau, kabilang ang Memorandum of Understanding o MOU on Fisheries Cooperation at MOU on Policy Consultations. Nagkaroon din ng exchange of notes on technical cooperation. Narito muli sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Palau President Surangel Whips Jr. His Excellency President Surangel Whips Jr., members of the Palawan delegation, my colleagues in the Philippine government, our friends in the media, ladies and gentlemen, good morning. I am pleased to have with us His Excellency President Surangel Whips Jr. in Manila for us to take stock of our two countries' shared history of cooperation and solidarity, the many opportunities before us to further strengthen our close bond as two Pacific neighbors and friends. Anchored on our common maritime identity, our dynamic people-to-people ties, and our mutual commitment to safeguard the environment, we engaged in a candid and productive dialogue on concrete ways to realize the potential of our partnership and how we can present a united front in facing the challenges unique to our Pacific context. Our ties with Palau predate our formal diplomatic relations, which were established in 1997. Ours is a friendship born out of the common struggle for independence and for freedom. It is rooted in the strong historical ties and cultural affinity between Filipinos and Palauans that remain to this day. In this spirit, we exchange views on global issues, especially those that have outsized importance in the Pacific. I reaffirm the Philippines' commitment to working closely with Pacific nations in charting the future of the Pacific, and our unyielding support to efforts to advance the resilience of our Pacific kin, which at the heart of the Philippine Pacific Initiative that we launched last year. On maritime cooperation, we committed to continue our dialogue on maritime boundary delimitation. We have also discussed the framework of our fisheries cooperation to improve our fishing and aquaculture sectors through the sharing of best practices and technologies. Capacity building initiatives as well, development of fisheries infrastructure, cooperation for the international market compliance. This agreement also signals our common desire to ensure sustainability in our life-giving waters. We thereby commit as well to work for joint fisheries conservation and to combat illegal, unreported, and unregulated fishing practices. Filipinos and Palauans share the same diligence and hard-working spirit, and we see this in the dedication of 4,000 Filipinos that are now making a living in Palau. With them in mind, I look forward to the conclusion of our labor cooperation agreement that aims to protect and to promote the welfare of Filipino workers in Palau, as well as the early conclusion of a social security agreement that will guarantee Filipinos who work in Palau access to social benefits. We have discussed formal cooperation in health, in promoting human resources development, and amongst others, that we have discussed a wide range of issues. I look forward to the immediate conclusion of our negations on the different critical areas of cooperation. We have made concrete plans for collaboration on technical, vocational, and training and other forms of technical cooperation, including, as we have seen today, study visits from Palau on agriculture and health, two important pillars of our bilateral relationship. We also recognize the importance of tourism and air connectivity in bringing us closer as neighbors.
Our growing trade relations are an undeniable indicator of meaningful opportunities in the Philippines-Palau economic relations. I extend to our honored guests from Palau the Philippines' readiness to support Palau's renewable energy and construction sectors with Philippine companies offering cost-effective and quality materials. On the multilateral front, I reiterated the Philippines' commitment to be a trusted partner, an innovative pathfinder, and a dedicated peace builder. I look forward to advancing initiatives with Palau that will help achieve a sustainable, resilient, and inclusive future for our region. As our two countries look forward to celebrating the 30th anniversary of our diplomatic relations in 2027, President Whips and I have agreed to continue consultations and engagements between our two governments in the spirit of our long-standing friendship and Pacific kinship, in pursuit of our common vision of peace, prosperity, and progress for the peoples of our region. Thank you very much. Ali, Your Excellency President Ferdinand Marcos Jr., esteemed colleagues, members of the media, very good afternoon. First of all, I want to take this opportunity and extend my heartfelt gratitude for the warm welcome we received from our arrival up until today. We truly feel at home, Mr. President. Thank you. It is a true honor to engage with you at this joint press conference. Our countries share a rich tapestry of history that dates to the colonial era when Spain held sway over much of the Pacific. Although our journeys toward independence unfolded in unique ways, and it was very moving this morning to be at the Rizal Memorial Park, but both were marked by struggles and resilience. And today, the Philippines and Palau stand united by the relationship that is steeped in our shared past, fostering cultural bonds and familial ties alongside a mutual commitment to peace, democracy, and the rule of law. As we navigate contemporary challenges, it is imperative that we engage diplomatically and collaborate closely. As I often say, we are stronger together. Just as the Filipino people have played a pivotal role in rebuilding other Pacific islands after the war, they have significantly contributed to Palau's development. More than 4,000 Filipinos call Palau home, enriching our community as accountants, nurses, dentists, pastors, teachers, engineers, construction workers, and many more. And we are grateful for the many Palauans that have been able to come to the Philippines, receive education and medical care. We have signed 2 MOUs and exchanged one note today to enhance our partnership and to help us move forward in fisheries cooperation. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, along with our Ministry of Agriculture, Fisheries, and Environment, will focus on promoting fishing ventures and aquaculture, enhancing trade and investment in fisheries, and developing fishing infrastructure and capacity. And I think work jointly to in our efforts against illegal fishing, and also data exchange and the transfer of technology. In our policy consultation between our governments, we want to encourage sharing of information on an official level, and the importance of those consultations and the exchange of views on bilateral, regional, and cooperation on regional and international issues of mutual interest. I think these MOUs today signal a new chapter in our relationship and our partnership as we reflect on our shared commitment to sustainable development and putting the well-being and prosperity of our people first. You know, in Palau, in every men's meeting house, we call them abais, there are often symbols that are painted.
And one of those symbols is the surgeonfish. And as we know, when surgeonfish are out feeding, they feed alone. But when danger lurks, they come together and they form a large school and they protect each other. And I think this demonstrates the principle that we are stronger together. And I think now more important than ever, we must collaborate in navigating the geopolitical issues and pressures that we face, especially the existential threat that we faced with climate change. By standing united, we can overcome the challenges and build a brighter, more hopeful, and resilient future for our people. Let us move forward with purpose and solidarity. Masulang, maraming salamat po. May God bless the people of the Philippines and the people of Palau. Sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Palau President Surangel Whips Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kapayapaan pa rin ang pipiliin ng Pilipinas sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natuto na ang bansa sa mga alaala ng gyera. Gayunpaman, tiniyak ng Pangulo na maninindigan ang Pilipinas sa tama. The Philippines, deeply familiar with the atrocities brought about by war between and amongst nations, has always chosen the path of peace. And I can assure all of you that we will continue to do so. Through diplomacy, dialogue, and cooperation, we have successfully maintained a region that is peaceful, stable, and prosperous. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino na alalahanin at kilalanin ang mga bayaning lumaban para sa kalayaan at demokrasya ng bansa. Sa ginanap na 80th Anniversary Commemoration para sa Liberation of Manila, binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang mga nabubuhay pang mga veterano ng digmaan. Aniya, kung hindi dahil sa kanilang kabayanihan at sakripisyo, hindi matatamasa ng mga Pilipino ang buhay na mayroon tayo ngayon. On behalf of a grateful nation, I wish to recognize the veterans present here today and their families. We are privileged to not have to see what you had seen, to not have ingrained in our memories what you had to go through. May we continue to deserve living and thriving in this world that you have built for us. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng isang National Task Force na agarang tutugon sa pangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Pangunahan ng Office of Civil Defense o OCD ang task force, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan na tututok sa komprehensibong redevelopment plan para sa mga apektadong lugar. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangan makapagpatayo ng permanenteng evacuation centers para sa mga inilikas na residente. Tiniyak naman ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na una sa prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng taong bayan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, House Speaker Martin Romualdez pinuri ang pagpapalawak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa outpatient
and Emergency Care na benepisyo. Kaugnay nito, ipinatitiyak ni Romualdez na maipatutupad ng maayos ang pinalawig na benepisyo at walang Pilipino ang mapagkakaitan ng serbisyong medikal. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Kinilala ni Speaker Martin Romualdez ang pagpapalawak ng PhilHealth ng kanilang benepisyo sa outpatient emergency care at pinatas na case rate package para sa critical illnesses. Kasunod na rin ang atas ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, ito ang klase ng reformang diretsong nararamdaman ng taong bayan. Ngayon maaari na magpatingin ang mga PhilHealth members sa mga accredited na ospital kahit hindi ma-admit. Dati kasi, tanging sakop ng PhilHealth ay ang hospital confinement. Bagay ani Romualdez na magbibigay ng financial relief sa mga pamilyang Pilipino. Binigyan din ng leader ng Kamara na dapat ito sabayan ng mas pinabilis sa pagproseso ng claims, mas maraming ospital na ma-accredit at pinaigting na information drive para ipaalam sa mga miyembro ng kanilang benepisyo. Pinatitiyak din ng House Speaker na maayos na maipapatupad ang pinilawig na benepisyo at siguraduhin na walang Pilipinong napagkakaitan ng serbisyong medikal. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ikinatuwa naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang resulta ng Octa survey na mayorya sa mga Pilipino ang pabor sa ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Ang AKAP ay programa ng kagawaran na nagbibigay tulong pinansyal sa mga kategorya na mababa ang kita at karaniwang apektado ng mga pagtaas ng bilihin o inflation. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Welcome sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research kung saan lumalabas na halos 7 sa 10 Pinoy ang pabor sa pagpapatuloy ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayon kay DSWD spokesperson ASIC Irene Dumlao, good news para sa kagawaran ang resulta ng survey dahil patunay itong tumutugon ng AKAP sa mga individual at pamilyang mababa ang kita na nangangailangan ng karagdagang tulong. Ang AKAP ay programa ng kagawaran na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga minimum wage earner o mga manggagawa na nasa low income category at karaniwang apektado ng pagtaas ng bilihin anak inflation. Sa naturang survey, 79% din ng respondents na nagsabing sumusuporta sila sa AKAP. Kapansin-pansin din sa survey ang mataas na kamalayan ng publiko sa programa kung saan naitala ang pinakamataas na antas sa Visayas, kasunod ng Mindanao at NCR. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, agarang aksyon sa impeachment case na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, mandato ng mamamayang Pilipino ayon sa House Prosecutor. Ayon kay Congressman Joel Chua na miyembro ng House Prosecution Panel, bagamat nirerespeto ang opinyon ni Senate President Cheese Escudero na maaaring magsimula sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo ang impeachment trial, nanindigan siya sa posisyon na forthwith o dapat agad nang simulan ang paglilitis. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Iginit ni Congressman Joel Chua, miyembro ng House Prosecution Panel, na hindi lang basta mandato ng konstitusyon, ngunit ng sambayan ng Pilipino ang agarang pag-aksyon at paglilitis ng Senado sa Articles of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, kanya ipinalala na ang bumuo ng ating saligang batas ay ang mismong mga Pilipino. Bagamat nirerespeto ang opinyon ni Senate President Cheese Escudero na ang aktwal na impeachment trial ay maaaring magsimula sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo, nanindigan siya sa posisyon na forthwith o dapat agad simulan
dahilan ng paglilitis. Hindi na rin anya dapat maghintay pa na magpatawag ng special session ng Pangulo para kumilos ng Senado. Dumipensa rin si Chua sa pahayag ni Escudero na biniti ng Kamara ang 3 impeachment complaint na 2 buwan. Paliwanag niya, kanilang tiniyak at siniguro na ang ihahaing impeachment complaint ay malakas at may matibay na ebidensya upang hindi masayang. Sabi pa niya na ang unang impeachment complaint ay may 23 articles of impeachment at kung ito ang kanilang ibinaba sa Committee on Justice ay hindi nila matatapos ang pagdinig at aabutin ng pagsasara ng 19th Congress. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tinawag na kathang isip ni Alyansa Senatorial Ben-Hur Abalos ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na papunta na sa pagiging diktadorya ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagdalo ni Abalos sa flag raising ceremony sa Quezon City Hall, sinabi nitong wala sa karakter ni Pangulong Marcos ang magdeklara ng diktadorya. Aniya, maging ang direksyon ng administrasyon ay malayo sa patutsada ng dating presidente. Sa kabila ng mga paninira ay nananatili aniyang nakatutok ang Pangulong Marcos sa kanyang trabaho lalo na sa pagpapaangat ng ekonomiya ng bansa at masigurong mararamdaman ito ng bawat Pilipino. Una nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang batayan at katawa-tawa ang pahayag ni Duterte na aniyay hindi rin naman pinapansin ng mga Pilipino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine National Police o PNP, kinilala ang papel ng mga barangay sa kampanya nito kontra droga. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ito ang dahilan kaya't dapat suportahan at palakasin ang mga barangay Anti-Drug Abuse Council. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Kinilala ng Philippine National Police o PNP ang mahalagang papel ng mga barangay sa kanilang pinagting na kampanya kontra iligal na droga. Ito'y ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang dahilan kaya't dapat suportahan at palakasin ang mga barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC na makatutulong sa intelligence gathering ng mga pulis. Ligyan din pa ng PNP Chief, nagsisilbing frontliner ang BADAC sa kanilang anti-drug operations, partikular na sa pagbabagong buhay ng mga user at pusher. Sila rin ang nagiging mata ng mga otoridad hinggil sa pinagmumula ng mga iligal na droga na ibinabagsak sa mga komunidad na nagiging susi naman upang masawata ang iba yung pagkalat nito. Kasunod yan, tiniyak ni Marbil na sa ilalim ng Bagong Pilipinas, magiging pangmatagalan at makatao ang kampanya kontra iligal na droga, bunga ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang ahensya at lokalidad bilang isang pamahalaan. Mula sa Kampo Krami para sa Bagong Pilipinas, Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga kongresista suportado ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa paglaban sa fake news. Partikular na tinukoy ng mga kongresista ang ginawang pagsampa ng reklamo ni CIDG Chief General Nicolas Torre III laban sa Cebu-based vlogger na nagsabing na ospital ang General Kalakip ang litrato ng nakahigang pasyente na may mukha ni Torre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Pinuri ng ilang mambabatas ang naging hakbang ni CIDG Chief General Nicolas Torre III sa paglaban sa fake news. Partikular dito ang kanyang ginawang pagsasampa na reklamo laban sa Cebu-based vlogger na nagpakalat ng maling impormasyon. Isang social media post ang pinakalat ng naturang vlogger na sinasabing na ospital ang general. Kalakip ang isang litrato na nakahigang pasyente na may mukha ni Torre. Dahil dito nag-apply ng search warrant si Torre para makumpiska ang gadget na ginamit umano ng vlogger sa pagpapakalat ng naturang peking balita. Kaya naman ang mga sangkot dito kailangan na nila na humarap sa pananagutan, pribado man silang individual o mga kawani ng gobyerno. Pilit pa nila, hindi lang gobyerno ang lalaban sa peking mga balita dahil ang mga Pilipino mismo ay may gampanin sa pagtiyak
na mananaig ang katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Payo din ng mga mambabatas na maging maingat at mapanuri sa mga bababasang impormasyon online. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pilipinas at Australia nagsanib puwersa sa pagpapalakas ng seguridad sa border o hangganan. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada ng Australia sa Pilipinas na magpapatuloy ang pagtutulungan ng dalawang bansa para sa isang ligtas at maunlad na rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay EJ Lazaro. Patuloy ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at Australia bilang strategic partners upang protektahan ang mga lehitimong biyahero at palakasin ang seguridad sa ating mga border. Sa pakikipagtulungan ng Bureau of Immigration o BI, nagsagawa ng pagsasanay ang Australian Home Affairs para sa mga anti-fraud officers ng bansa. Layunin nitong pahusayin ang kanilang kakayahan sa pagsusuri ng mga dokumento gamit ang Video Spectral Comparator o VSC technology upang matukoy ang mga peking papeles at iba pang pandarayang ginagawa sa mga dokumento. Bukod dito, nagsagawa rin ang Australian Border Force ng isang masterclass para sa ating border at Coast Guard officials. Tinuruan sila kung paano bumuo at magpatupad ng epektibong training programs upang mapaigting ang seguridad sa ating teritoryo. Ayon sa Embahada ng Australia sa Pilipinas, magpapatuloy umano ang pagtutulungan ng kapwa bansa para sa isang ligtas at maunlad na rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Migrant Workers o DMW, ikinasa ang OFW Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan sa Rehiyon 3. Kabilang sa mga alok na serbisyo ang libreng tulong legal, oryentasyon ukol sa illegal recruitment at libreng tulong medikal mula sa OFW Hospital. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Aarangkada na sa Central Luzon ang OFW Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan sa Martes, Pebrero 25. Sa abiso ng Department of Migrant Workers, gaganapin ang caravan sa Brenzy Giao Sports Complex and Convention Center. Kabilang sa mga alok na serbisyo ay ang libreng legal assistance, orientation ukol sa illegal recruitment at libreng medical assistance mula sa OFW Hospital. Kasabay nito ang isasagawang overseas job fair para sa mga nais magtrabaho abroad, katuwang ang accredited recruitment agencies. Tampok din sa serbisyo caravan ang pagpirma sa Convergence Agreement sa pagitan ng DMW, Department of Labor and Employment Region 3, TESDA Region 3 at Pamahalaang Panlalawigan ng Pampanga. Isa pang kasunduan ang lalagdaan sa pagitan ng DMW OFW Hospital, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, DOH Region 3 at Pamahalaang Panlalawigan ng Pampanga. Samantala may ipapamigay ding financial at livelihood assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryong OFWs ang DMW National Reintegration Center for OFWs. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. National Resource and Logistics Management Bureau ng DSWD nagsagawa ng warehouse inspection sa Region 2. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao.
Tapno masigurado ti umno apan ang idulin kan parang manehar ka dagiti relief supplies indalan ti National Resource and Logistics Management Bureau ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD NRLMB iti spot check inspection dagiti regional warehouses kan storage facilities dagiti sumagmamano a local government units wenno LGU iti Region 2 karaman ka dagiti naidalan iti inspection ti Ugak Satellite Warehouse, Kamalanyugan Satellite Warehouse, Santiago Satellite Warehouse kan Ilagan Satellite Warehouse karaman dagiti napili nga LGU kadagiti na duma-duma a probinsya. Amon da ditoy no umno ti stock arrangement, inventory tagging, health, sanitation and safety standards numayat dagiti warehouse practices da kan ti quality assurance and control standards. Dangitid pa dagitoy ti technical assistance base mo iti findings kan dagiti naala da nga impormasyon tapno nasaysaya apay ti warehouse management ditoy Region 2 impaganut-gatmet ti NRLMB ti kinapatag ti umno a panangimaton kan panangisimpa kadagiti relief goods partikular iti panagsagana iti emergency response kan disaster relief efforts. Dito tinamag manipod syudad dito gagaraw da iti na April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City, dengue cases sa Benguet umabot na sa 235. Ang kabong ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Dumano na iti 235 kaso iti dengue tinilista ti Benguet Provincial Health Office manipod January 1 naging na February 15, 2025. Base iti monitoring iti Provincial Epidemiology and Surveillance Unit na i-record iti 55 kaso sa La Trinidad sa 33 kaso iti munisipyo ti Kapangan ken Tublay, 27 sa Bugyas ken 25 kaso sa Itogon. Nailista pa iti 17 kaso sa Mangkayan, sa Ngapolo at Maysay iti Gabayan, siyam iti Tuba, 7 iti Atok, sag-ina mga kaso iti Bukod ken Kubungan, 4 sa Bakon ken 2 sa Sablan. Nailawluwag nga iti morbidity week 7 manipod February 9 naging na 15, 2025 ket nai-record iti 27 a baro a kaso. Imapilamat iti Benguet PHO ti publiko nga titinulong amang paksyat ken mang pasardeng iti panagraira ti kaso ti dengue babaen matlang iti panangipatungpal iti 4S kas iti search and destroy mosquito breeding sites, seek early consultation, self-protection can support spraying when fogging during outbreak. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. SK Councilor at 2 iba pa arestado sa drug den raid ng PIDEA sa Masbate City. Mahigit 132,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Sa kulungan ng bagsakan sarong SK Councilor, kaibanan ng 2 iba pa, makalisma aresto sa kinundusir na anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa syudad nin Masbate. Nadakop anas ang bita ng mga sospek makalisak yadahon kan Philippine Drug Enforcement Agency Masbate, kaibanan ng iba pang mga otoridad ang subuot drug den sa barangay Togbo. Sa report kan PIDEA Bicol, nakumpiskar sa operasyon ang poko mas o menos 19.5 grams kan pigtutubudang shabu na kinakarkulong na sa 132,600 pesos ang kantidad asin mga drug paraphernalia. Sa ngunyan, nasa kustudiya na kan mga otoridad at mga sospek para sa maninigong disposisyon. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. 20 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasabat sa Panglao, Bohol. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
Nasakmit gikan sa usa ka driver ang illegal nga drogas nga mobalor og 20 milyones pesos sa operasyon sa otoridad didto sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Panglao, lalawigan sa Bohol, Pebrero 23 adlaw nga Domingo. Sikop si Clifford Otida, 34 anyos, residente sa Barangay Dampas, Tagbilaran City sa Bohol, kinsa giingong usasab ka driver. Pinaagi sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office, kauban ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Bohol, gihimo ang buy-bust operation. Nakuha usab gikan sa suspetsado ang 45 kalibre nga handgun ug buhing bala gawas pa sa 3 ka kilong illegal nga drogas. Mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspetsado, ingon man sa COMELEC gun ban ug illegal possession of firearms and ammunition ang dinakpan. Gikan sa RP1 Cebuja sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Alkalde ng Malay Aklan bumisita sa Embahada ng Pilipinas sa Malaysia, pagpapasigla ng turismo ng Boracay kasama sa mga pinag-usapan. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Hope Torrechante. Agod mapabakod pang pagtamdanay sang Pilipinas kag Malaysia sa patag sang turismo, nagbisita si Malay Municipal Mayor Frolibar Bautista sa Philippine Embassy sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ginbaton si Bautista ni Philippine Ambassador to Malaysia Maria Angela Ponce, upod Sunday Vice Consul Cara Denise Fraico kag Consul General Russell Reyes. Sa nasambit nga sinapol ginistoryahan ang nagkalailain nga tikang sa pagpabaskog sang pagpakilala o kon promosyon sang Boracay Island bilang isa ka nagapanguna nga destinasyon sa mga turista, ilabi na sa mga Muslim travelers halin sa Malaysia. Kaupod sang alkalde mga opisyal sang Global Tourism Business Association, Philippine Halal Industry Development kag iban pa nga mga tourism stakeholders sang Boracay Island. Ang sinapol naghatag sang tion para sa mas madalom nga dialogo tuhoy sa mga programa nga mahimo ipatuman agod mapadayon ang kapagsik sang industriya sang turismo sa isla. Naibaluan niya nagpadulong sa Malaysia si Bautista agod magtambong sa 6th Global Travel Exchange kag business-to-business roadshow sa Kuala Lumpur. Mula sa Iloilo, Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Pamahalang panlalawigan ng Agusan del Sur dumulog sa Department of Tourism o DOT para matulungan na mapondohan ang mga lugar na malaki ang potensyal sa turismo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Sa tinguha nga ikapaasdang ang mga lugar nga dakong potensyal sa industriya sa turismo sa Agusan del Sur, nagkortesiya si Governor Santiago Bicani Jr. sa buhatan ni Tourism Secretary Cristina Frasco Garcia para makikolaborasyon. Dinhigisgutan ang nagkadayang estratehikong inisyatiba para katabangan o masuportahan sa Department of Tourism ang nakahanayng kalihukang pangturismo sa probinsya. Partikular nga nahisgutan sa gobernador ang gihimong pagpangandam sa gitakdang Palarong Pambansa 2026 diin ang Agusan del Sur mo ay magsilbing host. Gipresento usab ni Governor kani kang Secretary Garcia ang mga ongoing tourism efforts sama sa proposed Agusan Marsh View Deck nga mopalig-on sa ecotourism sa rehiyong Caraga ug gilauman usab nga masuportahan ang 130-hectare government center sa lungsod sa Prosperidad kay gilantaw kini isip tourism destination kay sili madugay mamahimo ng operational ang first of its kind soil laboratory sa nasod ug mahimo kining kabahin sa agritourism attractions sa probinsya. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang Financial Cyber Resilience Governance Council o FCRGC upang mapalakas ang pakikipagtulungan ng sektor ng pananalapi sa pagpapatibay ng cyber resilience. Layunin ng FCRGC na tiyakin ang isang ligtas, matatag at maaasahang sistemang pinansyal sa pamamagitan ng pagpapalakas ng cybersecurity, maayos na pamamahala at kolaborasyon sa industriya. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., mahalagang paigtingin ang cybersecurity bilang tugon sa lumalawak na banta sa digital na mundo. Si Jose Querubin, miyembro ng Monetary Board, ang magsisilbing tagapayo ng konseho habang si BSP Deputy Governor Chuchi Fonasher ang magiging tagapangulo. Si Sandip Upal, pinuno ng Bankers Association of the Philippines o BAP Cyber Committee, naman ang magiging pangalawang tagapangulo. Isa sa pangunahing tungkulin ng konseho ang pagpapatupad ng 2024 to 2029 Financial Services Cyber Resiliency Plan o FSRCP na inilunsad ng BSP noong Agosto taong 2024. Kasama sa mga miyembro ng konseho ang mga kinatawan mula sa Chamber of Thrift Banks, Rural Bankers Association of the Philippines, Philippine E-Money Association, BankNet, at Philippine Clearing House Corporation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinuri ni Finance Secretary Ralph Recto ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Bureau of Customs o BOC sa kanilang matagumpay na koleksyon nitong Enero 2025 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pinulong kamakailan ni Recto sina BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. at Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Ayon sa datos, umabot sa 350.6 na bilyong piso ang nakolekta ng BIR noong Enero, mas mataas ito ng 13.7% kumpara sa parehong buwan noong 2024. Samantala, nakapagtala naman ang BOC ng kabuang koleksyon na 79.3 bilyong piso na may pagtaas na 8.1% mula sa parehong buwan noong nakaraang taon. Bukod sa koleksyon, nagbigay rin ng ulat ang dalawang ahensya tungkol sa kanilang mga digitalization efforts at enforcement programs. Kabilang sa mga prioridad ng BIR ang pagsasakatuparan ng Electronic Invoicing, Receipting, and Sales Reporting System o EIS, paggamit ng Internal Revenue Integrated System o IRIS, pagpapatupad ng Project 230X Online Withholding Tax System, pagsasaayos ng Electronic Filing o e-filing, and Payment o e-payment system at pagtatatag ng Taxpayers Portal. Samantala, prioridad naman ng BOC ang ganap na digitalization ng customs processes, pagsasama ng iba't ibang payment channels sa e-pay portal system, pagpapatupad ng bagong electronic certificate of payment, integrasyon ng BOC postal system sa PhilPost at pagpapatayo ng regional data centers. Hinimok ni Secretary Recto ang BIR at BOC na bilisan ang ganap na pagpapatupad ng kanilang digitalization programs upang mas mapapadali ang proseso at mapataas ang koleksyon ng kita ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang makukuha pa rin ng Pilipinas ang target na upper middle income country sa taong 2026 base sa pagtaya ng World Bank. Ayon kay World Bank Country Director Zafer Mustafa Olglu, kanilang inaasahan ang 6.1% na paglago ngayong taon at 6% naman sa taong 2026.
Naniniwala din ang economic team ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakamit nito ang upper middle income status sa susunod na 2 taon. Taon-taon, ina-update ng World Bank ang country income classifications base sa gross national income o GNI per capita ng nakaraang taon. Paliwanag ng World Bank official na kapag naging upper middle income, mawawalan ng access ang bansa sa Official Development Assistance o ODA loans na karaniwang may mababang interest at pangmatagalang bayarin. Kaya anya, mahalaga para sa bansa na lumipat mula sa investment-led growth upang matiyak ang pangmatagalang pag-unlad at maabot ang 2040 vision na pagkakaroon ng isang middle-class society na walang kahirapan. Sa kabila ng mga hamon, positibo ang pananaw ng World Bank na kayang abutin ng Pilipinas ang upper middle income status at makamit ang mas inklusibo at matatag na pag-unlad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. naging biktima ang Gilas Pilipinas sa mga tirada ng kalaban pagkaraang talunin sila ng New Zealand 87-70 sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers nitong linggo na ginanap sa Spark Arena sa Auckland. Ang mabagal na panimula at mga bigating tirada ng Tall Blacks ang naging sanhi ng pagkatalo ng Gilas at kumubra ng walang panalo sa ikatlo at huling window ng qualifiers bago ang mismong FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia itong darating na Agosto. Pinangunahan ni Chris Newsom ang national team sa nagawa nitong 13 puntos na karamihan ay nagmula sa fourth quarter, subalit hindi ito sapat at kinuha ng New Zealand ang liderato sa Group B, tangan ang 5-1 record, habang bagsak sa 4-2 ang kartada ng Gilas, sapat para kunin ang ikalawang pwesto sa grupo. Dahil sa panalo, mabibigyan ng magandang grouping ang Tall Blacks sa mismong FIBA Asia Cup. Nag-ambag naman si Junmar Fajardo ng 11 puntos at 5 rebounds habang nagtapos ang naturalized player na si Justin Brownlee ng may 10 puntos pagkatapos ang kanyang impresibong performance na may 39 na puntos sa talo ng Gilas sa Chinese Taipei sa Taiwan ilang gabi pa lang ang nakalilipas. Pinangunahan naman ni Tohi Smith Milner ang Tall Blacks na nagrehistro ng 25 puntos at 8 rebounds. Nagawa niya ang 5 sa 13 triples ng Kiwi na nagsilbing tinik sa pagkatalo ng Gilas. Nakagawa naman ng tig-8 puntos sina Dwight Ramos at Calvin Oftana habang nananatiling susi si AJ Edu para sa Gilas na nagtapos na may 7 puntos at 14 na rebounds. Kapwa ang Pilipinas at New Zealand ay nagkwalipika na sa Asia Cup na kasama ang mga powerhouses katulad ng Japan, Lebanon at world number 7 Australia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabibilang na lang ang araw ng terra firma sa PBA. Ayon sa lumalabas na balita, kukunin ng Star Horse Shipping Lines Incorporated ang prangkisa ng jeep pagkatapos magkasundo ang mga may-ari ng dalawang kumpanya. Ipepresenta na lamang sa PBA Board para sa pag-aproban nito na kinakailangan ng hindi bababa sa 2/3 ng mga boto para maging opisyal ang kasunduan. Naiulat na nasa 100 milyong piso ang halaga ng prangkisa. Subalit matutunghayan pa rin sa aksyon ang jeep sa Philippine Cup na tinatayang magsimula sa Marso at magsisilbing huling partisipasyon ng koponan sa liga pagkaraan ng 11 taong paglalaro sa Professional League. Dinala ng terra firma ang prangkisa ng Kia noong inaprobahan ito noong 2014 kasama ang Blackwater.
Ito ang ikalawang koponan ng PBA na binenta sa loob ng 3 taon pagkarang nakuha ng Converge ang prangkisa ng Alaska noong 2022. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ng National University ang isang 5-set matchup laban sa Far Eastern University para manatiling perpekto ang kanilang record sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Bumangon ang Lady Bulldogs mula sa 2-1 set deficit para makumpleto ang kanilang 25-15, 23-25, 26-24, 25-23 at 15-18 panalo laban sa Lady Tamaraws nitong linggo sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nagtapos si Eliza Solomon ng may 23 puntos at sinundan siya ni Belia Belen na may 21 puntos, habang maganda din ang ipinamalas ni Vange Alinsug na nakagawa ng 19 na puntos. Sa naunang laban, kinuha ng Ateneo de Manila University ang kanilang unang panalo sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament pagkatapos talunin ang University of the Philippines 25-18, 25-22 at 25-18. Pinangunahan ni Sobe Buena ang Lady Eagles sa nagawa nitong 17 puntos galing sa 15 attacks, 1 block at 1 service ace, habang ang team captain na si Lian de Guzman ay nagambag ng 14 puntos para pagandahin ang record ng Ateneo sa 1-2. Tanging si Ira Haboneta ang nakagawa ng double-digit score para sa UP na may 11 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Samantala, narito naman ang ating segmentong balitang artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, may bago ng host ang Pilipinas Got Talent sa bagong season nito. Batay po sa social media accounts ng PGT noong February 20, ipinakilala na nila ang dating Pinoy Big Brother housemate at TV host na si Melay Cantiveros Francisco bilang bagong host ng naturang talent show. Makakasama ni Melay sa bagong season ang TV host rin na si Robbie Domingo at kapwa first-timer ang dalawa sa pag-host ng ganitong uri ng programa. Sa Instagram, nagpasalamat si Melay sa Diyos na may experience niya ang pagiging host ng naturang talent show. Inamin niya, wala sa hinagap niya na mabibigyan ito ng pagkakataong maging parte ng Philippine franchise ng British talent show. Kasunod niyan ay pinasalamatan niya ang lahat ng naniniwala sa kanya at nangakong gagawin niya ang best niya. At sa inyong kaalaman, mga kachismi, si Tony Gonzaga, Luis Manzano at Billy Crawford ang mga nagsilbing host ng nagdaang 6 na seasons ng PGT. At kung matatandaan, taong 2018, nang huling umere ang PGT na ang itinanghal na winner ay si Criste de Catalina, ang spiral pole dancer mula Antipolo sa Rizal. Samantala unang umere ang show noong 2010 at ang nagwagi niyan ay ang yumaong singer na si Jobit Baldivino. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pa nating chika for today, ipinasulyap ng singer na si TJ Monterde ang kanyang buhay mag-asawa kasama ang kapwa rin niya singer na si KZ Tandingan. Inamin kasi ng award-winning singer-songwriter na talagang kulang na kulang ang naiambag niya pagdating sa kanilang mga gastusin sa bahay mula nang ikasal ito kay KZ. Unang bungad ni TJ, medyo matamlay ang career nito noong kakasal pa lamang niya kay KZ at wala pa itong masyadong trabaho noon. Kaya humiling ito na babaan muna ang kanyang talent fee, maging visible lamang ito sa publiko. At syempre, kinilala naman ni TJ ang effort ni KZ sa kanilang pagsasama. Sabi niya, quote and unquote, KZ, she's always been KZ. She's always been there knowing na I'm the head of the house. Ako yung lalaki. I felt like I should be the provider, but she never made me feel that way, not even once. Pagdadagdag pa niya, never ko na feel na yung masabi niya sa akin na ikaw naman, ikaw yung lalaki rito. Wala akong naramdaman ganun. So that's one thing I really appreciate about her, sabi ni TJ. At dagdag pa ng pahayag ng singer-songwriter, minsan humihingi ako ng pasensya kasi bumili kami ng bahay, wala akong masyadong ambag sa binili naming bahay. Yung sa akin lang minsan kuryente, tubig, magkano lang ba yun? So para lagi kong inaano, Lord, paano ba itong pangkuryente ng tubig na lang ba ako rito? Paano kaya, Lord? O paano kaya niya maabot? Na ako naman yung magbabayad namin monthly na malalaki o magbabayad ng kotse, sabi niya. Pero dagdag pa ni TJ, she never made me feel that way. Lagi niyang sinasabi sa akin, okay lang, parang darating yung time, may tiwala talaga siya sa akin. Darating yung time, sure na maano mo yan, bibili mo ko ng bag, bibili mo ko ng Chanel, saad pa niya. At syempre, hindi raw siya iniwan kahit kailan ni Casey sa kahit anong laban ng buhay. Sabi pa niya, I really felt na noong times na kailangan ko siya ay nandoon siya. And yung manner niya of handling it na never ako na insecure. At syempre, ipinagpasalamat ni TJ kay Lord na medyo naiba na ang takbo ng kanyang buhay at career. Sabi niya, parehas na kami, nakakapag-share na ako kahit papaano, nakakapag-share na ako. Kasi prayer ko yung time na, nung time na yon, Lord, sana ako na yung kahit monthly lang ng bahay, ang galing ni Lord. Ngayon, kaya na. Sabi pa niya, I can say I'm blessed with what I have. Thank you for believing in me from the very beginning and iyo ako palagi. Yan yung kanyang sinabi ni TJ. At syempre, kinasal sina TJ at KZ noong 2020 sa isang events place sa Batangas makalipas ang 5 taong relasyon nila bilang mag-boyfriend at girlfriend. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, tila binigyan ng sorpresa ng It's Showtime ang mga viewers nito sa pagbabalik ng co-host nilang si Ann Curtis matapos ang birthday nito noong February 17. Sa latest episode kasi ng Kapamilya Noontime Show noong Pebrero 22, pinag-birthday concert lang naman si Ann nang hindi niya alam. Kahit sorpresa ang naging atake ng mga kapwa niya host ng Noontime Show ay ika nga, quote and unquote, the show must go on pa rin si Ann. At syempre, game pa rin niyang sinakyan ang trip ng mga kasamahan niya, lalo na si Vice Ganda. At syempre, humarap siya sa madlang people at kinanta ang mga sumusunod sa kanyang tila surprise birthday dance number. Ito ay ang Girls Just Wanna Have Some, Alone, at syempre ang Walking on Sunshine. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
dito na nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site. Sa Tinang, sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel, maging ang ating OJT from Rizal Technological University na si Henry Doblas. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.